May kasabihan sa volleyball na hindi importante kung sino ang nagsimula ng laro, kundi kung sino ang nagtapos nito. At some point, tama naman yan. Pero hindi rin dapat i-take for granted ang halaga ng isang solidong starting six. Ika nga, yung unang 6 na manlalaro sa court ang pwedeng mag-set ng tone ng buong laro in so many ways. Kaya naman dito sa Hampas Pilipinas, magiging analyst muna tayo for today's video at nag-armchair analysis kami kung sino-sino dapat ang maging starting six ni Coach Jorge Souza de Brito para sa mga upcoming international stints ng Alas Pilipinas Women's Volleyball National Team. Siyempre, ayon lang ito sa humble opinion namin. Simulan natin sa setter position. Gia Morado de Guzman. No need for long explanations dahil alam na natin ang expertise ni Gia pagdating sa setting at leadership. She's been applying her learnings from Japan at isa to sa magiging malaking advantage ng team having her as their setter. Libero, Don Makandili Katindig. We can't deny the fact na taon-taon, mas lalo siyang gumagaling. At sa naging past performance niya with Alas Pilipinas, she's really giving that 2-in-1 libero vibe. Mas nag-improve ang receiving skills niya ngayon compared sa mga nakaraang stints niya sa national team, kung saan mas kilala siya bilang digging specialist. Opposite spiker, Alyssa Solomon. Height, power, and skills. Solomon has it all. Sa ngayon, siya talaga ang pinakamalakas na opposite spiker ng Alas Pilipinas. Her last stint showed how much of a threat she is sa opposite side. Pati mga ASEAN neighbors natin aminadong mahirap basahin at bantayan ang offense niya. Dagdag pa dyan, ang solid niyang blocking na malaking tulong sa pagharap sa mga powerhouse outside hitters ng kalaban. Outside hitters, Angel Canino and Shaina Nitura. Unahin natin si Angel Canino. Although she played opposite sa mga nakaraang laro niya with Alas, Angel remains one of the best prototypes ng outside hitters para sa team. Sa UAAP pa lang, kita mo na ang taas ng spiking reach niya, which is a good sign lalo na't kailangan ng quick release at perfect timing para makalusot sa blockers. Next, ang rookie sensation na si Shaina Nitura. Lahat tayo humanga sa skills ng batang ito. Hindi lang siya puro lakas, meron siyang variety, high leaping ability, at court vision na bihira sa isang rookie. With Ate Gia as her setter, siguradong mamamaximize ang mga play niya, lalo na't bagay sa kanya ang fast plays na specialty ni Gia. Pareho rin silang may decent floor defense at blocking skills, kaya't posibleng game changer ang Angel-Shaina combo para sa Alas Pilipinas. Middle blockers, Thea Gagate and Fifi Sharma. Sa middle blockers, crucial ang connection sa setter, lalo na sa mga zero-tempo plays. And thankfully, nabuo na ang chemistry ni Thea at Fifi sa mga nakaraang stints nila sa Alas. Yung haba at blocking presence ni Thea ay kailangan ng team. Samantalang si Fifi Sharma naman, unti-unti nang nagkakaroon ng variety sa atake. Noong huli niyang stint, madalas siyang gumagawa ng running attacks. At halos every time ginagamit nila to ni Gia, effective agad. Height, skills, and dynamics, yan ang naging basehan natin sa pagpili ng first six na sa tingin natin ay papalag at magbibigay ng magandang laban sa mga makakaharap nila sa international tournaments. Again, humble analysis and opinion lang to ng ating mga writers. Ikaw, may sarili ka bang starting six? I-comment mo na yan at pag-usapan natin.